eh, if they get the right picks, then baka makahanap to ng ilang panalo ang Ubek Maniac Oh! GT. And we see the map pick, pare. We've been calling it since a while ago Ubek? pa. Kanina pa tayo naghahanap. Mexico ang unang pick galing sa side ng UM2, and that is to be expected, pare. Okay, Ubek. Really confident, no, men. Di talaga nila dinadrop tong Mexico na to. And bago sa panlasa to ng Vanguard, ang makikita na lang natin is the fact na Vanguard pa ang magsisimula ng pushes dito. Knowing na sila pa yung magiging blacklist to be followed by Ankara, which is quite undoubtedly one of their best maps to date. And to be decided by Black Widow. Yun at kung pupunta nga ba tayo sa map number 3. Pero you gotta admit, men, the goal for Ubek to pick Mexico, a push-heavy map. Sobrang safe maging global risk dito, but at the same time, sobrang rewarding ng pagiging strong-sided or heavy, attack-heavy-minded ng isang team like Vanguard. It's going to be really good for both teams, knowing that Ubek can play defense. The team like Vanguard could also run through so many offensive standpoints. But this map is a match made in heaven for both Ubek and Vanguard. Well, sa totoo lang, Salvatore, this is actually a really good map pick kung ikaw ang Ubek Maniac GT, no? Kasi itong Mexico na to, madaming variable talaga na mapupunta dito, but one of the biggest variables I think is kung gaano ka kagaling rat-rat, o gaano ka kagaling bumaril, di ba? So if you
best chance nila para i-close out yung series na to. And it all starts with map 1. Makakakita ba tayo ng isang malupit na upset galing sa side ng Ubek Maniac? Or will Vanguard just secure their spot dito sa number 1? And ayun na nga, nagsisimula ang ating Mexico. As Ubek Maniac, silang GR at Vanguard. Sila nasa BL at dalawa na agad ang nahulog dito sa number 1 team natin. Men, napainit kagad ng Ubek. Yung himpapawid ng Vanguard, men. Bem na lang ang natitira. Just like that. Diba? Di man lang nakapwesto kagad ng Vanguard sa mid-men. Nilason kagad ng Ubek yung mga boxes dito. And the Yobs, of course, makukuha nga naman kagad nila ang info kung nasaan si Bem. Now, Ubek will now be starting it off real hot. Pero Vanguard, uunti-untiin nila tong pwesto na to. Kakapain muna nila kung saan nga ba talaga patungo ang Ubek. Pero for now, wala pang util dump na binabato ang Ubek para ma-push kagad ang Vanguard. There goes the nades. Not really much information para sa kanila, pero Tetsu will be starting off the sniper bout between him and Skies. At 1-0 na nga tayo doon sa dalawang snipers ng dalawang panig dito. And there goes CLD with a good push over to Exga. As Yobs gets a trade as well. Buo pa rin ang pupunan ng Vanguard dito pagdating sa opensa. Kahit wala na si Bem, pwede pa rin sila mag-push dito ng alley, or will they be forcing B? Sobrang trap na dito ng dalawang nasa site. Sandwich sila ng Vanguard. Nema and Yobs might be getting picked. Here, there goes Fall. X gets Enma. Ngayon, nababaliktad na nga ng Vanguard yung sitwasyon. Parang kanina lang, UM ang nagsimula kung paano nga balaroin ng Mexico. Vanguard, nabasa kagad ang pwesto dito ng Ubek. Kumbaga, kumagat din itong Vanguard sa ngayon. And now, Ubek Maniac, sila naman ang kailangan pumwesto dito at kailangan maglaban dito. Okay, now it is going sa ilalim. Ang mga member dito ng Vanguard, gusto daw nila biglain yung mga member dito ng Ubek Maniac. Polex, nakahanap siya ng unang pitas. Tetsu, gamit ng kanyang sniper. Trade, galing kay Yobs. Tetsu with another one. Si Tetsu, parang dito sa side ng Vanguard, siya yung bumubukas dito para sa mapa, para sa side ng Vanguard. As CLD, finding another kill. Skies ang naiwan dito, kaso nga lang isang pistol yung kalaban mo, dalawang AK, luging-lugi ka. At tingnan mo ba naman, patuloy-tuloy lang din ang ginagawa dito ng Vanguard. Okay, push dito sa mid side. Gusto nila hanapan ng tamang pwestuhan. Okay, magandang control nila dito sa CR. And dahil dyan, titigil ang Vanguard sa kahit ano namang gagawin nilang agresibong laro. Kaso nga lang si Tetsu, sinasabi niya, kaya ko tong buksan. Hintayin nyo lang ako. Pagbaba na itong smoke na to, ako bahala sa inyo. Ngayon, naghihintay. Pinipwestuhan ng tama, binibigyan ng tamang orasan. Sige lang, may tao dito sa A site. Naghihintay. Kaya ba niya? Tapatan. Kaya ba niya? Hanapan ng tamang pwestuhan. And it looks like it's just really that smoke na tumitigil sa alley. At dyan, sa mid-side, pero nung pagkasanabi ko yun si Tetsu, Uy, siya yung nakahanap ng pitas silang dalawa. Aiden din, following up. Ilga, naiwan dito sa side, kaso nga lang wala siya magawa. Ubek Maniac, stuck in a rock in a hard place. 2v1, at least, buti na lang nakahanap siya sa umiinit na miyembro ng Vanguard. Kaso nga lang, perfectly timed utility, perfectly timed pick, and a perfectly played round galing kay Vanguard. Uminit ang Ubek sa mid. That was already a goated placement para hindi nila labis isipin pa men na mag-overextend ng BG. Hayaan nilang BG yung mag-push. Kaso nga lang men, naumay at nanuyot ang UM2 men. That was already a good place para ma-anticipate nila na manggagaling sila from alley to B. Kaso pinush out pa rin ng Ubek. They got to, pero it was not enough. At the cost of the position of Skies and ARB. Kaya ngayon, alanganin. Ngayon, ang game style ng UM2 men, sobrang risky men. Na 50-50 sila kagad ng Vanguard and Ilga with a huge double over the wall. Enema also gets CLD. Pero Vanguard makes it a 1v2 just like that, and Tetsu gets cornered. Skies closes out with a huge 3K. Actually, 2K nga lang, no?
Pero, muntik pa maging 3K yun kay Skies. Late to the party. But that would have been a really good position para sa UBEC. Pero in setup sila dito sa may bandang water. Di ko lang sure kung ipupush pa rin to ng Vanguard or will they be anticipating some action dito sa mid. Pero they have to wait something here at A entrance. I do think, no, na line up pa rin ang ipa-play out dito ng Vanguard. Hopefully, a block off dito sa connector sa B. Or will they just be going all in here dito sa may A entrance kahit tatlo pa yan. May utils pa rin naman na pwede i-dump dito ang Vanguard. 1 kill for both Aiden and FallX. Pinapangunahan na agad dito ng entry. Vanguard now makes their way into the site slowly but surely. Walang rotation dito ang UBEC Maniac. At ngayon, patuloy pa rin ang push ng Vanguard na hindi napipigilan ng UBEC Maniac. Bem gets the final nail. As we head into a 4-2 situation para sa Vanguard with a lot of color sa kanilang likod men. Vanguard in their pursuit of making sure that attack is indeed their centerpiece. Hindi sila napipigilan ng UBEC. Tama ka dyan, partner. Kumbaga, kailangan nila ituloy-tuloy ang kanilang momentum dito. Actually, napakaganda na. 4 ang kanilang nakuha. UBEC Maniac need to get more though. Tetsu, again! Yung impact, napakaganda. Galing sa kanila. Jobs, nahanap pa. The trade is there and Aiden able to find for another one. NMA, nahulog na. Kaso nga lang, Vanguard gusto rin lumaban. Aiden is able to find for the trade out. Naiwan na lang dito na naman si Skies and FallX. Isang pikit mo lang. Hulog na lahat ng mga miyembro dito ng UBEC Maniac White. Tingnan mo ba naman, tuloy-tuloy lang ang lamang na gusto kunin dito ng mga veterano. Vanguard, great lead right now. And another, isa pa, galing kay Tetsu. Siya talaga ang bumubukas dito ng depensa ng UBEC Maniac. And UBEC Maniac now, with the numbers disadvantage, mas mahirap ang kanilang ginagawa. Kumbaga, you're running your head into the same brick wall at yung pangalan nila ay yung team of Vanguard. Ilga, wala siyang nahanap dito sa kanyang angkor at nahulog pa. De, joke lang. 4 ang kanyang nahulugan and Tetsu left alone. 1v3. Tetsu. And just like that, buti na lang na-recover ito ng UBEC Maniac White. May mga rounds talaga na sobrang convincing ng pag-atake ng Vanguard, no? Na kaya nilang i-expose ang UM2. Pero on that round, kahit si Ilga lang yung mag-isa doon, kaya niyang pigilin si Aiden pati si FallX. Yun ang pinaka-importanting aspeto ng UM2 na hindi nakakarry over sa mga ibang rounds. Kaya mag-hold ni Ilga, kaya lumaso ni Yobs. Pero hindi siya nangyayari on a consistent basis kasi nga, nag-a-adjust kagad ang Vanguard. 2 entry galing sa Vanguard, kinancel kagad ni Ilga pati ni Yobs. Triple para kay Ilga. And what a round for UBEC para untiin lang yung lamang ng Vanguard. Isa na lang ang meron sila. Ngayon sila naman ang dedepensa. UBEC with a very solid global risk outing para sa kanila. Ngayon dito naman natin matetesting kung kaya ba nilang tapatan yung depensa nila. Na ngayon ay sobrang laking adjustment naman. Ayun, sila naman ngayon na magdidikta ng pacing ng Vanguard with a good split dito sa may corner box, dito sa mid. Pero feeling ko, habang hindi pa pinipick out to ng UBEC, wala mo ng utils na ibabato ang Vanguard. Kasi pa nagbato ng utils ang Vanguard, may expose yung pwesto nila, makikita kagad ng UBEC, magre-react sila kagad. Pero this will be an important place here for UBEC to, number 1, push out FallX in this corner, or will they be able to flank it out over to RS? Pero CLD, papangunahan na kagad si Skies. Wala ng sniper ngayon ng UM2. Will they be committing over to water? Parang manglalason ata ngayon si Enma. Not sure though. Hindi ko alam kung okay ba to para sa UM2. Hindi kapulido yung atake nila dito sa may A entrance. Kulang-kulang sila. Pero gagawin pa rin nila to. CLD fights ARB. Tetsu finds the lurking Enma. Napakalupit nga naman Vanguard. Okay. 2 na lang. 1 na lang ang natitira. Nandito sa water. May kita siya ni Tetsu. And lubi niya pa nga siya sa crosshair ng sniper ng Vanguard.
The defense is just astonishing. Kung ano yung inatake nila, ganun din kapulido yung depensa. Vanguard with a 2-point lead. Gusto ko makita galing sa side ng Ubek Maniac siguro, ibang bilis ang kanilang pinapakita dito. This time around, ilalim, sige, kaso nga lang si Tetsu napakalupit gamit ng kanyang dito na, nakapasok na mga member dito ng UM sa mid-side, kaso nga lang si Tetsu tsaka si BRM, nakahanap pa sila ng napakalupit na crossfire. B-side though, bukas na bukas, somehow, nahanap nila yung pintuan dito sa site na to. Ngayon, C4, wala sa kanilang kamay, nahuhulog yung C4 planter at alam kung nasan ang C4 Vanguard. Kailangan na lang nila bantayan to. Okay, sige, Aiden, and tingnan mo naman kung makahanap pa to ng isa pang pitas. Igay, tumatambay. Kaso nga lang, Bem, tsaka si Aiden, nakasetup na sila dito. Napakalupit. Smoke, tinapon, pampadelay pa lalo, pampatagal pa lalo. And, tingnan mo, Yobs! Grabe, Okay, Yobs! What? naswerte pa siya. Aiden na lang, 1v2. Ano ba kaya mo? Box na lang ang iyong gagawing line of defense here, and buti na lang si Yobs. Hinabol niya ang huling member dito ng Vanguard at gagawin na lang niya ang isa yung pagbuhat dito sa second half. And another great recovery for the side of Ubek Maniac. Napakita talaga ng UM2 yung experience nila dito sa Mexico. Ultimo, si CLD pati si Aiden yung na-corner sa kada pwesto na ino-occupy nila. Skies, parang nakikita na nga natin na Ubek, meron pa silang ibubuga dito sa laban sa Vanguard. Damn the standings, men. Walang top team dito sa Impact. Pagdating talaga sa barilan, men, it's an every man's league para sa UM2 tsaka Vanguard. Ngayon, isa-set up na nga ng maagang-maaga ng UM2 yung smoke dito sa A entrance. Pero will they be using this as a fake out? I-direct nga nila. No, it's actually a fake out as well. I think ina-anticipate na dito si Bem dito. Fall X with a failed lurk. Nabasa din kaagad. Disguise. Oh, CLD ang susunod ngayon sa radar ng UM2. Pero inuunti-unti pa rin to. Ngayon, Bem is still inside of the site. Clears out Enma. Hindi niya na-flickan kaagad si Skies. Ubek Maniac, GT White. They will be tying off the game after exposing multiple plays from both Fall X and Aiden. Ultimo, kahit si Fall X, men, sobrang ganda na ng pwesto niya. Nabasa pa kagad ni Skies. This man is single-handedly carrying all of the bags of Ubek Maniac. Ngayon, isang magang setup na naman para sa Ubek. Pero Vanguard, kailangan na pa rin nalang ingatan na hindi ganun kadali basahin ang game style ng Ubek. After all, map-pick nila to. Napaka-unpredictable so far ng Ubek. Kahit makakuha ng convincing rounds ang Vanguard, na ibabawi pa rin nila kagad. Skies, merong insurance plan dito pagdating sa trading. Pero I don't think this will be a safe option para sa UM2 na simulan to kagad. Kailangan nila makuha si Folex para makuha yung opening ng site. Pero pag ginawa nila yun, mabilis makakapag-rotate si CLD. Sige. Ayun si Ilga at Enma, nasa may bandang under lang. And now Aiden will now be covering mid. Ang ganda ng pwesto ngayon ng BG. Nagawa nila magmalalin dito. Ikakapitalize nga ba ng Ubek ang pwesto nila para makapag-B? Ngayon, oras ay tumatakbo para sa side ng Ubek. Tetsu and Aiden getting kills of their own with a double para kay Tetsu. Ngayon, alanganin na naman ang Ubek pagkatapos mabasa ng Vanguard. Pero nakita na natin to, Paul X caught lacking, pero Tetsu will be finishing it off as Vanguard reaches 7-6. Kung akala mo, makakahanap na naman ng pwestuhan itong UM2, Vanguard talaga. Pinapakita nila yung adjustments na pwede nilang gawin dito. And UM2, ilalim naman. Paul X, no! Handa! Okay, si Skies nahanap niya yung trade eventually. And thankfully, dalawa ang kanyang nahanap. So, not too bad for the side of Ubek Maniac. Ang tanong naman nga nila ngayon, we found these pickups. Ano naman ang pwede natin gawin? Tingnan mo ba naman sa mapa natin? Tingnan niyo po yung minimap. May nakalusot na isang miyembro ng Vanguard na pwedeng mabackstab ang mga miyembro dito ng Ubek Maniac. Okay, ARB, nahanap si Aiden. Finally, he shuts him down. I can't believe they destroyed the lurker.
At least si Bem nahanap na si Sky, so wala na yung sniper galing sa side for the Blacklist. Vanguard daw, spread out yung kanilang depensa. Sinusugal. Sinasabi nila, kaya natin to, idepensa, kahit mag-isa tayo sa tig-isang site. Usually, nakikita mo, yung mga teams, magsa-stack na sila as a group. Pero this time, parang iniisip ng Vanguard, tayo ang magdedepensa dito na mag-isa. Nandito na si Enma. Gusto niya pasukan. Si CLD daw nagbabantay. Di nila alam na sa likod ng tractor. Oo, ilang mga sinishot. Walang nahanap. CLD pa mananalo dyan. Galing sa likod ng forklift. And it's a 1-on-1 right now. Dito na ang rest back ng Vanguard. Kaso nga lang, the numbers is too much for Enma and Vanguard. Dalawa nilang ang kanilang kailangan para tapusin itong map na to at ipunta tayo sa map 2. Ano ang sagot ng Ubek Maniac? Fight na naman sa ilalim at nadali sila. Wala na yung sniper ng Ubek Maniac. CLD, men, ang asset lang na ginamit niya doon para mag-buy time is yung FL. Akalain mo nga naman naka-respo pa yung miyembro ng BG para tulungan siya maging 2v1 yun. Ang tagal din mahuli ni CLD. Hindi ko alam kung di lang talaga umaangkop yung mga bala o ang galing lang talaga gamitin ni CLD yung FL. Ngayon, Vanguard. Men, this adjustment once again, CLD. Nandito na naman sa mid pero Elga will be making his way to the alley. Pero akalain mo nga naman na gusto na naman gumawa ng default play ng Ubek. Pero wala naman nagbabago sa side ng Vanguard. A pa rin yung kinocover nila. Pero bakit hindi na lang mag-force ang Ubek sa ibang side, Tetsu? Saan ba naman ang galing yun? Umisa pa nga si Tetsu. Ngayon, may kasama na siya. Sobrang safe na dito ni Tetsu. He's pushing. Oh my God, pre. Yung global sniper ng BG pumupush. He gets Ilga. Tetsu, kalmahan mo, pre. Baka ma-regular ka na. Aiden finishing it off. Enma. Vanguard. On a Sigma play by Tetsu. Pushing out Ali on his own. My God, Vanguard. Ano? I am speechless, man. Yan ang tinatawag mong confidence, tapos tuloy-tuloy pa din dito sa round na to. Masama to for the side of Ubek Maniac. Napakainan na to ni Tetsu. Dalawa na. Nako, tatlo! Mainit siya! Kaya ramdam niya ang sarili niya pero na-shutdown siya ni Ilga pero eventually Vanguard ang kukuha